Ang nag-iisang Di Manwa, Tagalog Recap. Makikita natin si Turan na iniiwan ang lugar na yun habang naglalakad pasulong, nalulunod sa kanyang mga iniisip. Ayon sa kumpletong mapa ng kontinente na nakuha ko sa aklatan, ang Emerald Desert, ang pinagmulan ng angka ng Zahar, ay nasa silangan ng Orem. Papunta ko sa Zahar upang maghanap ng mga bakas tungkol sa aking mga magulang. Bitbit ang matibay na pasyang yun, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Habang nagpapatuloy siya, dahan-dahang lumulubog ang araw, pinipintahan ng langit ng mga kulay kahel at pula. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, huminto siya sa isang tahimik na lugar at kalmadong nag-isip. Pero walang dapat madaliin. Kung mawawala man ang mga bakas na yun, malamang na nawala na sila sa loob ng 18 taon. Kinabukasan, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Habang sumusulong sa landas, nakakita siya ng ilang bangkay na nakakalat sa daan. Sa kabila ng nakapanlulumong tanawin, hindi niya ito hinayaang makagambala at nagpatuloy lamang, iniisip, at kung nandoon pa rin ang mga iyon. Hindi naman sila mawawala dahil lang medyo nahuli ako. Gayunpaman, habang lalo siyang sumusulong, bigla siyang nakarinig ng isang tunog, isang kabayo. Agad na nagtago si Turan sa likod ng isang palumpong at maingat na pinagmasdan ang nangyayari sa unahan. Doon, napansin niya ang isang sugatang lalaki na nakahandusay sa lupa, habang ang kabayo ay nakatayo malapit dito na tila nagbabantay. Biglang sumugod ang kabayo ng napakabilis, inaatake ang mga taong nasa tapat nito. Habang pinagmamasdan yon, kumunot ang noo ni Turan at naisip, may siyahan, ibig sabihin hindi siya inatake ng halimaw. Kung ganoon, pinoprotektahan siya ng nilalang na ito. Lalong tumalim ang kanyang tingin habang sinusuri ang sitwasyon. Doon kaya nagmula ang pag-atake? Tanong niya sa sarili. Sa sandaling yon, nakita natin ang dalawang umaatake. Malinaw na mukha silang mga demonyong tao. Isa sa kanila ang malakas na nagmura, buwisit, paano naging ganito kalakas ang isang simpleng hayop? Sumagot ang isa pa ng may inis. Maghanap ka ng pagkakataon. Sagot naman ng una, madaling sabihin. Habang mas pinagmasdan ni Turan, napagtanto niya ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, mga Dark Elves. Nagsimulang ituon ng mga Dark Elves ang kanilang kapangyarihan, naglalabas ng madilim at nakakatakot na enerhiya. Biglang ang mga bangkay na nakahandusay sa paligid ay nagsimulang gumalaw, pumilipit sa hindi likas na paraan habang muling binubuhay bilang mga halimaw. Sa nakakatakot na tagpong yun, naalala ni Turan ang kanyang nabasa at naisip. Ito ang necromancy ng mga Dark Elves na nabasa ko sa isang aklat. Sandali siyang nag-alinlangan. Tutulong ba ko? Pero posible rin na ang bumagsak na lalaki ang unang umatake sa mga Dark Elves. Nanatiling magulo ang kanyang isip habang patuloy niyang pinagmamasdan ang nangyayari, nakatuon ang kanyang mga mata sa unahan, maingat na hinuhusgahan kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos nito, makikita ang isa sa mga Dark Elf na nakayukod sa ibabaw ng bangkay ng tao, casual na kumakain habang nagsasalita sa baluktot na tono. Kaninong kamay ito? Bigyan mo rin ako. Sumagot ang isa pang Dark Elf nang hindi man lang tumitingin, kumain ka ng sarili mo. Kumuha ka rin naman ng iyo, di ba? Habang pinagmamasdan ni Turan ang nakakatakot na tagpong yon, kumunot ang kanyang noo at naisip, kaya pala, mga kanibal talaga sila. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na ginamit ang kanyang kakayahan, concealment, na nagbubura sa kanyang presensya upang hindi matukoy. Samantala, nagpatuloy ang ikalawang Dark Elf sa pagsasalita ng may pagkasuklam. Yung mga napatay ko puro lalaki ay kaya masyadong mabuhok. Biglang may umatake, dumating ito ng walang babala at may napakalakas na puwersa. Tuluyang pinasabog ang isa sa mga Dark Elves bago pa ito makareaksyon. Naiwang tulala ang natitirang Dark Elf, hindi maunawaan ang nangyari, walang nakikitang umatake, walang babala, bigla ang kamatayan lamang. Saglit siyang nabalot ng kalituhan, ngunit agad din siyang nakabawi at sumigaw, lahat ng halimaw, magsipagtipon kayo sa paligid ko. Sa utos niya, agad kumilos ang lahat ng muling binuhay na halimaw at bumuo ng protektibong bilog sa kanyang paligid. Nang may isa pang hindi nakikitang pag-atake, bahagya lamang itong napigilan, isang halimaw ang nagsakripisyo at tumanggap ng tama diretso sa ulo. Kumagat sa ngipin ng Dark Elf at sumigaw sa galit, sino ang lintik na yon? Magpakita ka.
Habang patuloy niyang hinaharangan ang mga atake sa tulong ng mga halimaw, may napagtanto siya, may gumagamit ng kakayahang magtago. Dumilim ang kanyang mukha habang mabilis siyang nagpalabas ng panibagong halimaw at ngumisi, tingnan natin kung makakapagtago ka pa. Ang bagong nilalang ay naglabas ng kakaibang enerhiya na kumalat sa paligid, at sa paglawak nito, nagsimulang kumislap ang nakatagong anyo ni Turan, dahan-dahang nagiging nakikita. Agad siyang napatitig ng Dark Elf at sumigaw ng may galit na ngisi, nakita, lintik na demonyo. Walang pag-aatubili, iniutos niya sa lahat ng halimaw na umatake ng sabay-sabay. Sumugod ang mga ito mula sa iba't ibang direksyon patungo kay Turan. Nang makita yon, naghanda si Turan sa laban, tinipon ng matinding apoy sa kanyang kamay, lalo itong lumakas at uminit sa bawat segundo, bago niya pinakawalan ng isang malakas na pag-atake pasulong. Ngunit mula sa harapan, dalawang dambuhalang nilalang, isang parang toro at isang halimaw na kahawig ng Zoro, ang sumugod sa kanya ng may nakakatakot na puwersa. Bahagya lamang nakaiwas si Turan, muntik nang tamaan ng atakeng maaaring ikamatay niya. Kumakagat sa ngipin si Turan at pabulong na nagsabi, buti na lang at napatay ko ang isa sa kanila kanina. Ngunit nang silipin niya ang likuran niya, napagtanto niyang mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Nakabaon na ang pangil ng halimaw na Zoro sa kanyang binti, at sugatan na siya. Sa biglang pagsabog ng lakas, marahas niya itong itinapon palayo at nakalikha ng panandaliang pagkakataon. Ngunit wala siyang oras para makabawi. Paparating na muli ang halimaw na Zoro. Ang napakalaking katawan nito ay sumasalakay sa kanya sa hindi kapanipaniwalang bilis. Bago pa tuluyang makareaksyon si Turan, bumangga ito sa kanya ng may napakalakas na puwersa, dahilan upang mapalipad siya paatras at bumagsak ng malakas sa isang puno. Dahil sa banggaan, labis na napinsala ang kanyang katawan at halos mawalan siya ng lakas. Nakita ito ng Dark Elf at malupit na tumawa habang nang-aasar, buti nga sa'yo. Paano ka naglakas loob na patayin ang aking kauri? Magmamakaawa ka rin para sa kamatayan. Sa gitna ng matinding labanan, biglang sumugod pabalik ang kabayo. Walang pag-aatubili. Marahas nitong inatake ang Dark Elf at ibinagsak ito ng malakas sa lupa. Nagulat at napahiya, sumigaw ang Dark Elf sa takot, tulong. Sa kanyang sigaw, agad na tumigil ang lahat ng ipinatawag niyang halimaw sa pag-atake kay Turan at bumalik upang protektahan siya, sabay-sabay na sumugod patungo sa kabayo. Habang pinagmamasdan yun, kumulo sa galit ang Dark Elf, ang mukha nito ay baluktot sa puot habang sumisigaw. Paano mo ako nagawang ipahiya ng ganito? Papatayin kita. Ngunit bago pa siya makakilos, isa na namang bigla ang pag-atake ang tumama, sa pagkakataong ito, isang malakas na puwersang may kasamang bato. Tiyak ang tama, at agad nitong pinatay ang natitirang Dark Elf. Sa pagkamatay nito, sabay-sabay na bumagsak at naglaho ang lahat ng halimaw na kanyang ipinatawag, at naiwan ang larangan sa nakakatakot na katahimikan. Si Turan, na halos hindi na makatayo, ay pilit na bumangon. Malubha ang kanyang mga sugat at bawat galaw ay mabigat at masakit. Habang hinihingal, mahina niyang nasabi, mamamatay na talaga ako. Nang makita siya ng kabayo sa kalagayang yun, dahan-dahan itong lumapit. Inabot ni Turan ang kamay nito at marahang hinaplos, sa kanya nasabi, tama, salamat. Lumipat ang tagpo sa gabi, at isang tahimik na kapaligiran ang bumalot sa bida. Nakaupo si Turan sa harap ng isang taong kakagising pa lamang. Sa simula ay tila nagulat at bahagyang natakot ang lalaki, ngunit kalmadong nagsalita si Turan, gising ka na. Tinitigan siya ng binatang may dilaw na buhok at nagtatakang nagtanong, sino ka? Payak na sumagot si Turan, nakita kitang inaatake ng mga Dark Elf at iniligtas kita. Pagkarinig nito, ibinaling ng binata ang kanyang atensyon sa kabayo at marahang hinaplos ito. Tinawag ito sa pangalang Tili. Habang pinagmamasdan yun, sinabi ni Turan, matalino siya. Naiintindihan pa niya na kailangan niyang protektahan ang kanyang amo at ilipat ito sa mas ligtas na lugar. Tumango ang lalaking may dilaw na buhok nang may pasasalamat at nagsabi, taos puso kitang pinasasalamatan sa pagliligtas mo sa akin. Ako si Aziz ng pamilyang Burke. Bilang tugon, ipinakilala rin ni Turan ang kanyang sarili. Pagkaraan ng maikling katahimikan, tinignan niya si Aziz at nagtanong, may dahilan ba ang alitan ninyo sa mga Dark Elf? Pagkarinig ng tanong, ibinaba ni Aziz ang kanyang tingin at marahang sumagot, dahilan. Wala,
Naglalakbay kami kasama ang aking mga tauhan nang bigla kaming atakihin ng walang anumang dahilan. Narinig ko na maaaring maging marahas ang ibang lahi, pero hindi ko inakalang aabot ito sa ganito. Habang nagsasalita siya, nagsimulang manginig ang kanyang boses. Bumagsak sa kanya ang bigat ng nangyari at tuluyan siyang napaiyak, hindi na mapigilan ang kanyang damdamin. Habang umaagos ang luha sa kanyang mukha, sinabi niya, "Pasensya na. Napakahalaga sa akin ng mga taong nawala ngayon." Nakita ang kanyang dalamhati, marahang nagtanong si Turan, "Pamilya mo ba sila?" Bahagyang umiling si Aziz at sumagot, "Mga kabalyero at lingkod ko sila na kasama ko sa paglalakbay. Pero sila na rin ang halos nagpalaki sa akin mula pagkabata." Sa narinig na yon, tahimik siyang pinagmasdan ni Turan at napagtanto na mabuting tao ito, may katapatan ang kanyang pagdadalamhati na hindi kayang pekein. Pagkaraan ng sandaling katahimikan, nagtanong muli si Turan, "Ilan ang umatake sa inyong mga Dark Elf?" "Sa tingin ko, iyon na silang lahat," sagot ni Aziz. "Sabi mo, 2 ang napatay mo, tama?" Bahagyang tumango si Turan at inaktibo ang kanyang kakayahan sa isipan. Lumawak ang kanyang pandama habang maingat niyang sinuri ang paligid, hinahanap kung may natitirang kalaban o nakatagong banta. Matapos ang ilang sandaling masusing pagmamasid, nakumpirma niya na ligtas na ang buong lugar. "Tama, wala na talagang ibang Dark Elf sa paligid," wika niya sa sarili. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan bago muling tumingin si Aziz sa kanya at magalang na nagtanong. "Ginoong Turan, may mahalaga ka bang kailangang gawin ngayon?" Kalmadong sumagot si Turan, "Naglalakbay din ako." Pagkarinig nito, tila nagulat si Aziz. Sandali niyang pinagmasdan si Turan bago nagtanong ng may kuryosidad, "Sa kabila ng ganitong lakas, naglalakbay ka pa rin mag-isa. Ikaw ba ay anak ng isang dakilang angkan? Pero bakit mag-isa ka?" Nagbigay si Turan ng malabong sagot, "Mahirap ipaliwanag. At hindi naman talaga ako ganoon kalakas." Pagkatapos noon, kalmadong nagpatuloy si Turan. "Inambush ko ang isa at napatay ko siya, pagkatapos ay nahirapan ako laban sa isa pa. Nanalo lang ako dahil sa tulong ng pulang kabayong yun." Habang nananatili sa hangin ang kanyang mga salita, may kakaibang nangyari, isang mahinang bughaw na enerhiya ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ni Turan at dahan-dahang kumalat sa paligid. Kasabay nito, isang pulang aura ang nagsimulang umangat mula kay Aziz. Bahagyang nagbanggaan ang dalawang enerhiya sa pagitan nila, na lumikha ng hindi nakikitang tensyon. Nang maramdaman yon, masusing pinagmasdan ni Turan si Aziz at naisip, hindi ba't malakas din siya? Kung hindi ko nasipsip ang mana ng mga Dark Elf, mas mahina pa sana ako. Sa kabilang banda, naisip din ni Aziz, hindi siya nasa antas para harapin ang dalawang necromancer. Kung ganoon, paano siya nakaligtas? May matinding instinct ba siya sa labanan? O baka may natatanging bloodline? Pero kung ganoon, bakit siya naglalakbay mag-isa? Binabasag ang katahimikan, muling nagsalita si Aziz. Mas kalmado na ang tono, "Kung wala kang tiyak na patutunguhan, maaari ba kitang imbitahan sa aming pamilyang Burke?" Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy ng may sinseridad, "Babayaran ko ang utang na loob ko sa pagliligtas mo sa aking buhay at sa ligtas na paghatid sa akin pabalik sa aking pamilya." Tumingin si Turan sa kanya at payak na nagtanong, "Bayad?" Ngumiti si Aziz ng may init at ipinaliwanag, "Kami, ang pamilyang Burke, ay mga basalyo ng dakilang bahay Arabian sa Hilaga. Ang aming bloodline ay bilang mga enchantment artisan. Sa loob ng maraming henerasyon, lumilikha kami ng mga mahiwagang artepakto." May tahimik na pagmamataas sa kanyang mga mata habang idinagdag niya, "Gagawa kami ng isang mahiwagang artepaktong akmang-akma para sa iyo." Habang nagsasalita si Aziz, nanatiling kalmado si Turan, tahimik na nakikinig sa bawat salita at maingat na pinag-iisipan ang alok na inilalatag sa kanya.